May kanya-kanyang hiling at pangarap sa buhay. Ang mga layuning ito ay maaring mag-iba depende sa personal na karanasan, halaga at sitwasyon ng bawat isa. Ang mga layunin at pangarap sa buhay ay mahalaga sa pagbibigay direksyon at pagtutulak sa atin upang magtrabaho patungo sa isang mas magandang hinaharap. Tunghayan natin ang mga munting hiling at panalangin ng bawat isa. Ako si Nanay Alice. Ako ang ina at ama na rin nila Lenny at Risa. Hindi ako nagkaroon ng katuwang sa pagpapalaki sa kanila. Hindi ko nakasama ang kanilang ama sa pagtataguyod dahil sumama ito sa ibang babae at piniling iwan kami ng aking mga anak. Lahat ay aking ginawa upang mapalaki sila na maging mabuting tao at may takot sa Diyos. Habang sila ay lumalaki at nagkakaisip, hindi ko kailanman nilihim kung bakit wala silang kinikilalang ama. Gayunpaman, kinakailangan namin magkalayo at nagtrabaho sa ibang lugar ang dalawa kong anak. Ang tanging hiling ko ay magkaroon kami ng pagkakataon na magkasama ngayong Kapaskuhan. Ako si Risa. Ako ang panganay na anak ni Nanay Alice. Nakipagsapalaran ako sa ibang lugar upang matulungan namin ang aming ina. Hindi matatawaran ang kanyang sakripisyo upang kami ay makapagtapos ng pag-aaral. Mahal na mahal ko ang aking ina at inspirasyon ko siya sa lahat ng aking ginagawa. Ako si Lenny. Ako ang bunsong anak ni Nanay Alice. Mahirap malayo sa aking pamilya, ngunit ito lamang ang paraan upang matulungan ang aming ina para sa ikauunlad ng aming buhay. Mahal ko ang aking ina at ang aking kapatid. Ako si Aimee, isang ordinaryong empleyado. Hiling ko na hindi na ulit magkakasakit pa at nagpapasalamat sa tuluyan kong pagaling. Binigyan ako ng isang pagsubok na hindi ko makakalimutan. Ako ay dumana sa sakit na Bell's palsy syndrome. Sa tulong ng mga doktor at patuloy na pananalangin, ako ay tuluyang gumaling at nagbalik na sa normal ang aking kalusugan at nagpatuloy na sa aking paghahanap buhay. Ako si Rodrigo. Maayos ang aming pamumuhay kasama ng aking kabiyak na si Leila. 10 taon na kami nagsasama, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Sa kabila noon ay hindi kami nawawalan ng pag-asa at patuloy na pinagdarasal na mabiyayaan ng anak. Kung sakaling mapagbigyan ng may kapal na mabiyayaan ng anak na babae, ay ito ay tatawagin naming Paula May. At kung ito naman ay lalaki, ay tatawagin namin itong Antonio. Ako si Leila. May magandang trabaho at masaganang buhay kasama ang aking mahal na asawa na si Rodrigo. Matagal na kaming kasal, ngunit walang anak. Ang tanging hiling namin mag-asawa sa Panginoon ay pagkalooban kami ng kahit isang supling na siyang kukumpleto sa aming munting pamilya. Umimlay ng mahimbing at sumamo sa akin. You'll be safe sa liwanag, sa dilim. I'll scream with you. You'll be safe here. Ako si Sarah. Kahit mahirap at lagi kaming gutom, ang mahalaga ay kasama ko ang aking mahal na si Bongbong. Hindi ko siya kailanman ipagpapalit. Para sa akin siya ang pinakagwapo at swabing lalaki sa buong mundo. Humihiling at pinagdarasal namin na maging maayos ang aking panganganak at magkaroon ng matutuluyan. Magsusumikap kami at mananampalataya upang maabot ang aming mga pangarap, kasama ng magiging anak namin na pangangalanan naming Bato. Ako nga pala si Bongbong, o minsan, Bong ang tawag sa akin ng mga kasama ko sa kalye. Sa gilid ng simbahan ang aming tulugan. Mahirap ang buhay namin ng aking asawa na si Sarah.
Hindi ako nakapag-aral dahil walang kakayahan ng aking magulang. Palaboy lang kami at nangakalakal. Oo, masama akong tao. Lahat ng bawal, aking ginagawa. Ngunit ganun pa man, humihiling ako sa Diyos na mabigyan kami ng maayos at komportableng buhay kasama ang aming magiging anak ni Sarah, na kasalukuyang nasa 9 na buwang buntis. Humihingi po kami sa mga tao. Meron po akong GCash o Paymaya kung saan pwede po doon ipadala ang inyong tulong. Maraming salamat po.